Chapter 11-12. Napapaisip si Gwen, at humihingi ito ng paumanhin kay Shasta at sinasabi nito na gusto niya nang umuwi. Nakangiting sinasabi ni Roman na bruha, tila siya ang nanalo. Napabuntong hininga si Shasta at sinasabi nito na sayang ang kanyang biyahe. At tinatanong nito kung paano balak niyang pakitunguhan si Gwen mula ngayon. Sinasabi ni Roman na siya ay manunumpa ng isang marangal na kasunduan. Nagtataka at sinasabi ni Shasta na isang marangal na kasunduan. Mawawalan ng lahat ang sinumang sam-ayon nito, ngunit handa kang humantong sa ganito. Para sa isang bruha, hindi niya alam kung may problema sa kanyang ulo, o kung may problema sa ulo niya. Sinasabi ni Roman na sa ngalan ng Rift Armor, nanunumpa siya na hindi siya daranas ng pag-uusig sa loob ng kanyang nasasakupan. Kahit pa malaman ito ng simbahan, maninindigan siya. Hanggat nananatili siyang tapat at hindi siya pinagtataksilan, poprotektahan niya siya ng walang pasubali habang buhay, sisiguraduhin niyang hindi siya makararanas ng kahihiyan o pagtataksil. Sinasabi ni Shasta na kung ibinigay niya ang pangakong ito ng mas maaga, marahil ay hindi niya nakinwestiyon ang kanyang pag-angkin kay Gwen. Tinatanong ni Roman na kung bakit hindi na lang siya manatili at magtrabaho para sa kanya. Mahirap ang buhay ng isang mangkukulam, hindi ba? Dahil sa mga humahabol sa kanya mula sa simbahan, napipilitan siyang magtago kung saan-saan. Mas mabuting manatili siya rito kasama niya. Sinasabi ni Shasta na masyado niyang iniisip na mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi na magtatagal at magbabago na yan. Napakunot ng mga mata si Roman sa pinagsasabi nito. Tumalikod na si Shasta at sinasabi nito na alagaan niyang mabuti si Gwen, kundi ay hindi niya siya patatawarin. Tinatanong ni Roman kung ano ang kanyang pangalan. Sinasabi ni Shasta na siya ay Night Witch, na si Shasta. Lumipas na ang ilang minuto. Sinasabi ni Roman na iulat ang mga nasawi at nasugatan. Sinasabi ni Aaron na 3 ang patay, 8 ang sugatan, 4 sa kanila ay malubha ang kalagayan, at ang isa ay maaaring hindi na muling makalaban pa. Sinasabi ni Roman na napapaisip siya kung kumusta na si Green. Sa ibang lugar, makikita dito na tumatakbo sila Green at si Dota. Napahinto si Dota at sinasabi nito na humahabol na sila. May gumagalaw sa isang damuhan, at bigla na lang lumabas si Borg at pasugad ito. Sumisigaw at sinasabi nito na masamang dragon. Halika at harapin niya siya sa isang tunggalian. Naharangan naman agad ni Green ang atake ni Borg. At nagpalitan na ang mga ito ng kani-kanilang mga atake. May napansin si Roman sa kalayuan, at sinasabi nito na may mga tunog ng labanan sa kahoyan. Bigla itong tumakbo at sinasabi nito na sundan niya sila. Nadidihado na si Green, at napalingon naman si Borg sa kanyang likod at napansin nito na may paparating, at sinasabi nito na isa itong masamang dragon. Tumakbo ito patungo kay Roman. Tinutok ni Roman ang pana nito dito, at mabilis niya pinakawalang ang kanyang palaso. At naiwasan naman ito ni Borg. Sumisigaw at sinasabi nito na tama yan. Gagamitin niya ang kanyang battle axe para patayin siya na masamang dragon. Tinatanong ni Roman na kung bakit niya siya tinatawag na masamang dragon. At bakit niya siya hinahamon sa isang tunggalian. Sinasabi ng isang kabalyero na Panginoon ko, na wala na siya sa kanyang sariling bait. Sumisigaw at sinasabi ni Borg na wala siyang matatalim na kuko, ngunit kontrolado niya ang malalawak na lupain. Wala siyang pakpak ng paniki, ngunit nakatayo siyang higit na mataas sa lahat. Wala siyang kakayahang magbuga ng apoy o kidlat, ngunit pinangangambahan ng lahat sa lupain na ito ang kanyang lakas. Sino pa nga ba ang higit na katulad ng isang masamang dragon kundi siya? Sinasabi ng kabalyero na taglay ni Borg ang dugo ng mga tao ng yelo sa Hilaga. Sinasabi ni Roman na ang nagyayelong dagat sa Hilaga. Narinig niya na ang malalayong karagatang yelo sa Hilaga ang pinagmumulan ng matitibay at mababangis na mga taong yelo ng Hilaga. Sinasamba nila ang lakas at humaharap sa kamatayan ng walang takot, kaya naman laganap ang mga pirata sa kanilang hanay.
At sa isip nito na 150 taon na ang nakalilipas, nakaranas ng matinding dagok ang mga pirata mula sa mananakop. Pagkalipas ng ilang dekada, nagbalik ang mga taong yelo mula sa hilaga, at muling sinindihan ang mga apoy hudyat sa kahabaan ng baybayin. Matagal nang umiiral ang mga alamat tungkol sa lahi ng mga dragon sa kalupaan. Ang pinakahuling halimbawa nito ay ang totoong kwento ng unang split armor duke, na tumagos sa mga kaliskis ng pulang dragon. Mula noon, halos naglaho na sa lupain na ito ang lahi ng mga dragon. Gayunpaman, nananatili silang aktibo sa kailaliman ng karagatan. Tanging ang pinakamatitibay at pinakamalalaking barko lamang ang makararating sa mga pulong tahanan ng mga dragon. Gayunpaman, hindi siya naniniwalang may kakayahan ang alinman sa mga kaharian sa kalupaan na gawin iyon. Ngunit, maaaring nasaksihan na ng mga taong yelo sa hilaga ang mga dragon. Kaya naman ang paghahambing sa kanya ni Borg sa isang masamang dragon ay talagang angkop. Sinasabi ni Roman na hindi niya sila maililigtas Borg. Habang nakatayo siya sa pampang, hindi niya maililigtas ang mga taong lumulubog ng malalim sa latian. Hindi niya alam na habang mas malakas ang kanyang paghila, mas lalo silang lumulubog, at hihilahin siya papasok ng madilim na puwersa ng latian kasama nila. Iyan ang sumpa ng kalikasan ng tao. Sinasabi ni Borg na kung gayon, gagamitin niya ang kanyang bangkay upang putulin ang sumpa. Kinuha ni Roman ang shield ni Aaron, at sinasabi nito na tinatanggap niya ang kanyang hamon. Mamamatay dragon, humarap siya. Nagbago ang atmosphere, at sinasabi ni Borg na mga tagasunod niya. Sumugod sila kasama niya. Sumugod na ito at nakahanda si Roman na harangan ang atake nito, gamit ang kanyang kalasag. Tumama na ito sa kalasag niya, at lahat ng ginagawang pag-atake sa kanya ni Borg ay madali lang nito na harangan. Napahinto at huminga ng malalim si Borg, at naglabas na si Roman ng kanyang espada at handa na makipagpalitan ng atake. Dali-dali naman umatake si Roman at hindi ito inaasahan ni Borg, at biglang naputol ang kanyang axe. At sabay na sinipa nito si Borg at tumalsik at nahulog ito sa dagat. Sinasabi ni Borg na siya ang dakilang bandidong si Borg. Sundan nila ang kanyang mga yapak. Sumakay sila sa kanyang barkong pandigma. Sama-sama nilang patayin ang dragon. Patayin nilang lahat ng sama-sama ang mga masasamang dragon. Mula sa araw na ito, silang lahat ay ang mga dakilang bandido ng mundong ito. Sa ibang lugar, sinasabi ni Shasta na nakilala niya si Roman Rift Armor. Tinatanong ni Mori na kung walang naging alitan, di ba? Sinasabi ni Shasta na halos. Hindi naman siya masamang tao. Maaari niya siyang dalawin ng madalas sa hinaharap. Sinasabi ni Mori na tara na. Mag-uusap sila pagdating nila sa barko. Sa pantalan ng Sage Town. Naglalakbay na ang barko ni Mori sa karagatan. May dumating na malaking agila at tinatanong nito si Shasta, na kung nabigo ba siya. Sinasabi ni Shasta na hindi niya nailabas ang kapatid na babae mula sa Sage Town. Hinadlangan siya ng Panginoon. Ngunit gumawa siya ng isang marangal na kasunduan. Sinasabi ng agila na nang pagmasdan ng propetang mangkukulam ang buong lupain gamit ang mahiwagang salamin, natuklasan niya na ang espiritual na potensyal ng mangkukulam ng bayan ng Sage ay maaaring magbigay daan upang siya ay maging isang mataas na antas na mangkukulam. At gayunpaman, hindi niya siya ibinalik. Sinasabi ni Shasta na ang batang nagngangalang Gwen ay nagtataglay ng kapangyarihan ng tadhana at swerte. Maaaring maging kapaki-pakinabang siya sa ibang mga paraan, ngunit hindi siya angkop sa labanan. Sinasabi ng agila na sa nalalapit na operasyon para pumatay ng Diyos, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng sinumang makapangyarihang mangkukulam. At batid ni Shasta na kaya gusto niyang hayaang mamatay ng maaga si Gwen. Gusto niya siyang ipadala sa kanyang kamatayan. Mukha siyang mahina, kaawa-awa, at walang kalaban-laban. Hindi man lang siya kayang maging mahusay na mandirigma. Napapikit na lang ang agila at sinasabi nito na sige, mahal niyang Shasta. Umaasa siyang hindi lang siya basta labis na nakikiramay,
kundi mayroon siyang sariling mga dahilan. Tinatanong ni Shasta na kung bakit niya siya pinuntahan. Beast Witch, dapat ay may mas mahalaga siyang mga bagay na dapat gawin. Sinasabi ng Agila na ang propetang mangkukulam, naramdaman ng propetang mangkukulam ang paggising ng isang bagong kapatid sa mga lupain sa Hilaga, at ang lakas ng espiritual na aura nito ay isang kahangahangang pambihirang pangyayari na hindi pa kailanman nasaksihan ng propetang mangkukulam. Malamang na siya ang magiging haligi ng operasyong pumatay sa Diyos. Lahat ng kapatid na maaaring pumunta ay nagmamadaling nagtungo na roon. Sinasabi ni Shasta na kung yan lang pala ang dahilan, hindi niya na kailangang lumapit sa kanya. Yung mga walang kwentang yun mula sa simbahan. Sinasabi ng Agila na malamang na may napansin din sila. Sinabi ng propetang mangkukulam na nagpadala sila ng isang Sixth Order Dawn Knight na nagngangalang Keten, kasama ang 50 Demon Hunter Knight. Mahal niyang Shasta, kaya siya narito ay upang tulungan siya. Dapat niyang maunawaan kung gaano kahalaga sa kanila ang operasyong pumatay sa Diyos. Kailangan nilang makuha siya. Tumalon na si Shasta at sumakay ito sa Agila. May nakamasid sa kanila, at gamit nito ang telescope, at ito pala si Roman, at sinasabi nito na mga mangkukulam, mga mangangalakal, ang simbahan. Babaguhin niya ang anyo ng lupain na ito. Anuman ang dami ng dugong damanak sa hanay ng karaniwang mamamayan, ilang buhay ang naging kabayaran, ilang maharlika ang nasawi, o kung lumuhad man ang hari sa harap ng guillotine. Babaguhin niya ang panahong ito. Ngayon ang ika-10 araw mula nang dumating si Roman sa Sage Town. Ang Origin Manor ay umuunlad at puno siya ng kumpiyansa sa hinaharap. Sa loob ng bahay ni Roman, punong-puno ito ng pagkain sa lamesa. Tinatanong ni Roman si Gwen na kung ilang taong na siya. At sa isip-isip nito na bagaman pinili ni Gwen na umuwi, hindi niya siya pinayagang umalis. Ang pananatili sa Origin Manor ang pinakamainam na desisyon. Nagtataka at sa isip-isip ni Gwen na gutom na siya. Pwede niya ba itong kainin? Para sa kanya ba talaga ito? Kinuha ni Roman ang pansin ni Gwen at tinawag niya ito. Nagulat naman dito si Gwen, at nawalan ito ng balanse. Buti na lang nahawakan nito ni Green, at sinasabi nito na mag-ingat siya. Sinasabi ni Roman na Gwen, hayaan niyang tanungin niya siyang muli, ilang taon na siya ngayong taon. Nalilito na sinasabi ni Gwen na 10 taong gulang. Hindi, 11 taong gulang. Tinatanong ni Roman na kung alam niya kung sino siya, di ba? Sinasabi ni Gwen na siya ang Panginoon. Sinasabi ni Roman na siya na ang personal na tagapaglingkod niya ngayon. Ang personal attendant ay isang taong nananatili sa kanyang tabi. Kung ano ang kinakain niya, iyon din ang kakainin niya. Simulan na. Kumain na si Gwen at nilantakan niya ang mga pagkain at parang wala nang bukas. Sinasabi ng mayordomo na talagang wala siyang modo. Pinapatigil naman ni Roman ang mayordomo na magsalita at sinasabi nito na labis na natakot ang bata dahil sa gutom. Unti-unti nila itong babaguhin. Napakahirap nang agawin siya mula sa mga kamay ni Shasta. Napabuntong hininga na lang ang mayordomo. Sa labas ng Sage Town, may tinawag si Moore, at makikita dito na naglalakad sila Roman at Gwen sa karsada ng Sage Town. Sinasabi ni Moore na Panginoong Roman, ang dalawang ito ay sina Had Nova at Sima Nova. Ang mga magulang ni Miss Gwen Nova. Lumuhad ang dalawa at sinasabi ng ama ni Gwen na mahal na Panginoon, pakisuyo, magpakita siya ng awa. Hindi niya anak ang demonyong ito. Huwag niyo silang sunugin. Makikita naman dito ang lungkot sa mga mata ni Gwen, at sakit na nararamdaman niya. Sinasabi ni Roman na si Gwen na ang kanyang personal na tagapaglingkod ngayon. Mula sa araw na ito, ang makita siya ay katumbas na rin ng pagkakita sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang dalawang mag-asawa at sinasabi ng ama ni Gwen na totoo ba talaga. Sinasabi ng ina ni Gwen na mahal na Panginoon, may isang mangkukulam na dumating upang hanapin sila noong isang araw. Pinatatahimik naman siya ng asawa niya at sinasabi nito na huminto na siya sa pagsasalita ng walang kwenta.
Sinasabi ni Roman na nauunawaan niya. Huwag niyang hayaang kumalat ang usaping ito. Bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Lumuhad ulit ang dalawa at sinasabi ng ama ni Gwen na purihin ang Panginoon. Umalis na ang dalawa at napalingon naman ang ina ni Gwen kay Gwen. Sinasabi ni Gwen na Panginoong, siya ang nagdadala ng kamalasan. Gusto niya ba talaga siyang manatili sa tabi niya? Sinasabi ni Roman na anong kamalasan. Sa paningin niya, taglay niya ang kapangyarihan ng swerte. Kung ibang tao ang nasa mga bundok na iyon, hindi na nga kailangang umabot ng 2 taon ay malamang na namatay na sila sa loob lamang ng 2 araw. Nagtataka at sinasabi ni Gwen na swerte ba talaga? Siya ba ay taong nagdadala ng swerte? Sinasabi ni Roman na halika, sumunod siya sa kanya sa blacksmith shop. Sa loob ng blacksmith shop, ang lahat ng mga blacksmith ay abala sa kanilang ginagawa.